Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay ating ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 129 at 130 sa manhwa series ng Solo Max Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Tuloy-tuloy at sama-samang nagsasagawa ng pakikipaglaban etong sina Goguma kontra sa mga langgam at ayon pa nga kay Jinyuk na malamang sa tulong nga raw nitong kanyang mga alaga ay mas lalong lalakas etong si T-Bone sa susunod at muli nilang pagkikita. Nagtaka nga etong si Alice kaya't ipinahayag nitong binata na kanila nang tatahakin sa ngayon ang gitnang bahagi ng tore. Mas naging maaga nga raw ang pagkilos ng Murim nang higit sa kanyang inaasahan. Kung kaya't kung hindi siya kikilos sa ngayon ay malamang na tuluyan ng mapapasakamay ng Murim ang lahat ng mga nasa gitnang palapag ng Tower of Trials. Mayroon pa nga daw silang 3 buwan na magagamit para i-clear ang ika-15 palapag. Matapos mapaslang etong si Veilor Doom. Magtatatag nga raw siya ng pundasyon sa gitnang palapag habang ang ibang mga manlalaro ay nakapokus ang atensyon sa pagbubukas lamang ng palapag ng tore. Naaalala nga nitong si Alice na hindi ba't ang imperyo di umano ay minsan na niyang tinraidor sa nakaraan, kaya't nagdududa siya para sa kanilang kaligtasan. Ngunit sinagot naman siya ni Jinyuk na pinadalahan di umano siya ng isang magic ring nitong si Penimir. Natanda na nagpasya na ang mga ito na kailangan talaga siya. Gayon din, ay minsan na siyang tinulungan ng mga ito kung kahit ibabalik lamang daw niya di umano ang pabor para sa imperyo na bagyang pinagdududahan naman nitong si Alice. Kasabay noon ay ginamit na nga niya etong item at iniisip na kinakailangan niyang bumuo ng isang maayos na ugnayan sa imperyo at gagamitin niya etong si Penimir para sa binubuo niyang pundasyon kasama ang imperyo. Pagkatapos noon ay dinala nga siya nitong item sa partikular na direksyon at bahagyang nabigla nga siya nung kanyang masilayan na ang kanyang destinasyon ay ang mismong kinaroroonan nitong emperador ng imperyo na nagngangalang Emperor Reynard III. Sa biglaang pagsulpot nga ng binata ay agad na kumilos ang mga bantay nitong emperador at pinalibutan ang lahat ng direksyon nitong ating pangunahing tauhan habang iniisip nito kung papaano niya nasira ang unang impresyon ng kaniyang pagdating sa imperyo. Ipinaliwanag ng kwento na etong si Emperor Reynard III ay ang maalamat na emperador ng imperyo na nagdala sa tugatog ng katanyagan sa nakaraan. Subalit matapos na mamatay ang kanyang anak na tagapagmana ng trono, ay tuluyan na siyang nawalan ng ganap ang mamuhay na para bang matandang leon at naghihintay na lamang sa kanyang magiging kamatayan mga master. Nagsimula na nga siyang atakihin ng mga gwardyang naroroon habang pasimple naman niyang pinagmamasdan etong si Penimir na kasalukuyang inaalalayang maglakad etong emperador papalayo sa naturang lokasyon. At tanging isang simpleng sulyap lamang ang iniwan para dito kay Jinyuk. Patuloy namang hindi siya magawang mahuli-huli nitong mga nagrereklamong mga gwardya habang isinaad nitong binata na sabihin ng araw nitong si Penimir na siya ang nagpatawag sa kanya patungo sa imperyo. Subalit na dismaya nga lamang siya sapagkat ang taong kaniya sanang inaasahan ay tuluyan na naglaho sa lugar na iyon. Napaisip nga siya kung ang kakaibang pagkilos nitong matanda ay isa lamang paraan upang subukin ang kanyang abilidad. Ayaw nga niyang pumaslang maski isa sa mga gwardyang hinahabol siya sapagkat masisira ng tuluyan ang dinanais ng ugnayan sa imperyo. Kaya't isang bagay na lamang ang pumasok sa kanyang kukote at pinagbibigyan ang mga ito ng malakas na sapak sa kani-kanilang pagmumuka at mga katawan na naging rason upang magsipagtalsikan ng mga ito papalayo sa kanya habang kasabay na nagpapakita ng nakakatakot na aura bilang intimidasyon sa lahat ng mga naroroon. Ngunit isang sigaw ang tuluyan nagpahinto sa kanilang lahat at nawikang sila na ang bahalang humarap sa ating pangunahing tauhan. Ang mga ito nga ay ang kapwa Grand Sword Master na nangangalang Abraham at Mackenzie. Ginamit nga kagad nitong si Jinyuk ang kaniyang Eye of Gluttony at napag-alaman na upang makopya nitong binata ang isa sa mga unique skill, mayroon itong si Abraham ay kinakailangan niyang ipakita ang isang bagay na itinatago nitong kaibigan niyang si Mackenzie. Buwat sa labis niya itong kinahihiyang masilayan ng iba. Napangiti nga siya buwat sa hinihinging malademonyong kondisyon nitong system para sa kanya. Ngunit agad din siyang napaisip sapagkat kung ang imperyo nga daw ay nangaharap sa digmaan kontra sa Murim, ay bakit nananatiling naroroon etong dalawang Grand Sword Master na kabilang sa 10 pinakamalakas na individual sa imperyo. Nawika nga nitong si Abraham na ang kanilang kinaroroonan ay isang conference room ng kanilang emperador at binigyang diin na mas makabubuting sumuko na lamang etong individual na nasa kanyang harapan upang hindi na siya mahirapan pat masaktan at inilabas ang sandata na may skill na aura blade.
Tila ba ang paggamit nga nitong si Abraham ng nasabing skill ay isang bagay na nagbibigay ng seguridad at patunay sa lakas nitong tinataglay para sa ibang mga gwardyang naroroon. Subalit agad namang nawika ni Jinhyuk na kaya niya ding gumamit ng ganong abilidad na lubang ikinabiglang marinig nitong dalawang Grand Sword Master habang kasabay na ipinamalas ni Jinhyuk ang skill niyang Song of Swords at ang Aura Blade nga na kanyang ipinapakita ay dihamak na mas mahaba pa kumpara kay Abraham na napapaisip kung isang araw Grand Sword Master ang nasa kanilang harapan. Nagsimula nga magbago ang timpla ng paligid nitong ating pangunahing tauhan na nag-iisip na mukhang magagawa niya ng tuluyang pahupain ang kasalukuyang tensyong bumabalot sa kanyang lokasyon. Subalit muli ay isang boses ang nagbigay diin na huwag nga raw magpapalinlang ang lahat ng mga naroroon sa binata. Tingnan nga raw nilang mabuti ang kulay lilang inilalabas ng kanyang Aura Blade. Isang araw itong simbolo ng kaduda-dudang pagkatao, mayroon etong binata. At ang individual nga nagsaad nito ay walang iba kundi ang Duke na nagngangalang Banestern mga master. Ngumiti pa nga ito ng puno ng panlilibak na hindi nga nagustuhan nitong binata. Habang kapwa sa kanyang paglinga ay agad siyang inatake nitong si Abraham at nagpaplanong ipadala etong si Jinhyuk sa kabilang buhay. Subalit ang kaniyang pag-atake ay madali lamang naiwasan nitong binata na talagang ikinabigla nitong Grand Sword Master sapagkat di niya inaasahang magagawa nitong maiwasan ng ating pangunahing tauhan kahit hindi ito direktang nakatingin sa kaniya. Mabilis nga lamang natakasan siya ni Jinhyuk na agad tinahak etong likurang bahagi ni Mackenzie. Labis ngang nabahala etong si Abraham na masilayan ang planong isasagawa laban sa kanyang kaibigan na walang kamalay-malay na tinanggalan ng helmet at inilantad ang kanyang kumikinang na ulo na kapwa nga ikinabigla din ng iba pang mga naroroon. Naisipan nga nitong si Jinhyuk na gamitin ang kanyang ulo sa pagtakas at inactivate ang skill na Daylight at ipinatamang liwanag nito sa kanyang napakakinis na ulo na sumilaw sa lahat ng mga individual na kasama niya. Pagkatapos noon ay kapwa nga naglaho na sa eksena etong ating pangunahing tauhan at naiwan etong nababahalang sina Abraham. Natanungan niya etong si Mackenzie kung ayos lamang siya na sumagot naman habang lumuluha na ayos lamang siya, gayon din hiniling na kung sana ay huwag maging ganoon ang kanilang reaksyon sa kaniyang ulong bahagi. Habang humingi naman ng paumanhin etong si Abraham sa kanyang kaibigan dahil sadyang napakaliwanag nga raw ng paligid nila kanina. Habang ang pagkilos ngang iyon ni Jinhyuk ang tuluyan naging sanhi upang makopya nitong ating pangunahing tauhan ang Accelerant Swordmaster na skill nitong si Abraham. Agad na lumikha ng ingay ang pangalan ni Jinhyuk sa buong imperyo bilang isang wanted at hindi sa kanyang inaasahang mangyari. At ang buong kaharian nga ay nababahala gayon din sa posibilidad na siya di umano ay isang assassin na naghahangad na paslangin etong kanilang mahinang emperador. Bagyang naalarma na nga etong si Alice sa mga di magandang nangyayari at pahayag na naririnig sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ngunit natatawa lamang etong ating pangunahing tauhan sapagkat sa ngayon nga raw ay mas madaming tao ang mas naging interesado pa sa kanya buhat sa nagawa niyang makatakas mula sa dalawang Grand Sword Master at nag-iwan ng kahihiyan sa kanila. Bagya siyang nadidismaya sapagkat kung hindi nga lamang daw sa naging udyok nitong Duke na si Banestern ay malamang na mas naging maayos na sana ang takbo ng kanyang mga plano. Kung kaya't kaniyang araw aalamin kung bakit siya hinahangad na makilalang kriminal dito mismo sa taong tumawag sa kanya habang nasa harapan ng isang mumunting bahay. Agad ngang binuksan niya ang pinto nito at mula doon ay kanyang nasilayan ang isang lalaking nakaupo na wala ngang iba kundi si Pennymeer mga master. Agad na binati siya nito ngunit mas pinili nitong binata na agad tanungin ang nasabing matanda kung bakit mas pinili nitong pagmukain siyang kriminal buhat sa pagpapanggap nitong hindi siya kilala. Kung kaya't ipinaliwanag nitong si Pennymeer na iyon ay upang kanyang mapag-alaman ang tunay na lakas at abilidad lalo na ang pagkilos sa biglaang pagbabago ng sitwasyon mayroon etong ating pangunahing tauhan. Do'y pikon at ngiting asong ang natanong siya ni Jinhyuk kung siya ay nakapasa na sinagot naman itong matanda ng oo. Namamangha nga rin daw siya kung papaano nagawa nitong binata na makatakas ng ganun kadali sa Royal Palace. Samantalang walang paligoy-ligoy ngang nasambit ni Jinhyuk na wala silang dapat pang anumang sayanging oras at agad nang simulang hanapin ng espiya sa imperyo nang matapos na ang kanilang napag-usapan. Gayon din ay natanong niya etong si Pennymeer kung naihanda na niya ang pinakamabilis na ruta na kanyang ipagkakaloob kapalit ng tulong na kanyang isasagawa. Nakangiting sinagot naman siya ng matanda ng oo. Ngunit para nga daw sa isang napakahusay na kalibre ng manlalarong kagaya niya na tumanggap ng ipinangakong pinakamaigsing ruta patungo sa upper levels ay kinakailangan munang makontrol ng imperyo
ang buong mid-level ng Tower of Trials. Natatawa naman etong si Jinyuk buhat sa ipinakita ng araw nitong si Penimir ang kanyang pagiging tuso at tunay na hangarin. Ipinaliwanag nga sa kaniya na ang gitnang bahagi ng tore ay kasalukuyang pinag-aagawan ng puwersa ng Murim at Imperyo. Kabilang na dito ang tinatawag na Giant's Castle. Ngunit sa di inaasang pangyayari ay naudlot nga ang kanilang hangarin buhat sa pagkakasakit nitong kanilang emperador na nagbunsod ng kaguluhan sa pwesto at pamumuno ng iba't ibang mga opisyalis ng imperyo habang hinihintay ang posibleng kamatayan nitong si Emperor Reindart III. Nadidismaya nga siya sapagkat salit na magkaisa ang mga ito ay sariling interes lamang di umano ang hinahangad ng marami sa kanila at hinihintay na lamang na mamatay etong kanilang emperador. Hindi nga niya matanggap na kung kailan ang lahat ay inaasahang magkaisa ay saka naman sumiklab ang ganitong klase ng problema. Kung magpapatuloy nga raw ito ay malamang na tuluyan silang magagapi ng Murim at mas magiging mahirap na ipagkaloob sa binata ang hinahangad nitong ruta. Mas lalo lamang nakadama ng pagkabahala etong si Jinyuk sapagkat higit pa nga sa klase ng senaryo na kanyang inaasahan ang inilahad sa kanya ni Penimir. At bilang karagdagang pabuyang araw ay hahayaan niyang kumuha ng isa sa mga kayamanang tinataglay ng imperyo etong binata na matatagpuan sa loob ng Royal Vault. Kinakailangan nga daw niya ang tulong nitong binata upang kanilang makuha ang Giant's Castle at nais na siya ang manguna sa pagsasagawa ng pag-asulto sa mga ito mga master. Bagya namang binalaan nitong si Jinyuk etong si Penimir na isang delikadong usapin ang ipagkaloob sa isang tagalabas ang kayamanang tinataglay ng imperyo na tanging sinagot lamang nitong kanyang karap na kung ang makatulong sa kaligtasan ng imperyo ay handa siyang isakripisyo maging ang kanyang buhay bilang kabayaran. Doy ka pa naglahad naman ng system ng panibagong special quest na magkakaloob sa binata ng ikatlong pribilehiyo ng Tore. Napangiti nga siya at agarang naipagkasundo sa nais nitong si Penimir at ayon pa nga sa kanya na gagawin niya ito para sa kanyang personal na interes at para na rin sa imperyo. Sa gitna nga ng kanilang pag-uusap ay nakadama naman ng kakaibang presensya etong si Alice na nagmumula sa isang individual na patungo sa kanilang lokasyon at tila naghahanda para sa pagkilos nitong isasagawa. Agad nga itong inilad ni Alice sa dalawa at nababahala sa masamang klase ng maika na tinataglay ng nasabing individual. Napaisip nga etong si Penimir sapagkat mukha nga raw nasundan siya ng isa pang Grand Sword Master sa kabila ng labis ng pag-iingat. Napangiti naman etong si Jinyuk at tinukso etong matanda sapagkat mukhang nangangalawang ng araw ang abilidad nitong tinataglay. Mas pinili nga nitong si Alice na siyang magbukas ng pinto ngunit bigla na lamang nawasak ito at biglang sumugod etong mga itim na nilalang na talagang pinandirian ng gusto nitong babaeng vampira. Agad nga niyang pinaslang ang unang papasugod sa kanya habang inatake naman ng ilan ang likurang bahagi ni Alice. Ngunit sumali na rin sa labanan etong si Penimir at binigyang diin na hindi siya makakapayag na may manakit sa kanyang mga inanyayahang bisita. Napuna naman ni Jinyuk na ang mga naturang kakaibang nilalang ay likha gamit ang skill na necromancy na lubang kinaayawan ng imperyo. At upang masagot ang naturang katanungan ay pinili niyang wasakin ang itaas na bahagi ng bubong at lumabas siya doon na talagang ikinabigla nitong matanda. Inobserbahan nga ni Jinyuk ang mga kakaibang nilalang mula sa ere, gayon din ginamit na nga niya ang kanyang mga palaso at mabilis na idinispatcha ang lahat ng mga ito sa isang iglap. Seryoso nga nitong malakas na nasambit na tama ng araw ang paglalaro ng ganong mga kaparaanan, lalo na't wala din naman itong saysay. Sinang-ayon na naman siya nitong lalaki na nasa kanyang likurang bahagi at bagyang nadidismaya sa nangyari. Nagpakilala nga ito sa pangalang Gawin na kabilang sa Martial Arts Association. Samantalang muli ngang inilipat ang eksena sa ika-21 palapag ng tore at makikita natin etong si Baek Shaolin na naghihintay sa harapan ng isang portal at magmula nga dito ay lumabas ang isang individual na nagpangiti sa kaniya sapagkat iyon nga ay walang iba kundi ang dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan mga master.